Rosalinda, ay amor. Amor se tiene una razón para amar intensamente. Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Ay, amor, que me estoy muriendo. Es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Ay, amor, aquí está tu Rosalinda para vivir en tus sueños. Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo. Ay, amor, es esta tu Rosalinda que solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Galing ako kay Dr. Riveron. Si Fedra, may malubhang sakit daw siya. At kakaunti na lang daw ang natitirang oras niya. Pareho lang nating masaktan ng isa't isa. Ayoko mawala ka sa akin. Fernando Jose. Oo, may naging nakaraan tayo. Pero wala na tayo ngayon. Mabuti pang magpaalam na tayo. Gusto mo akong balaan? Kay Beto, nasa kanya ang sulat ni Berta kung saan inaakusahan ka Matagal nang pinunit ni Beto ang sulat na yon ni Berta. Tinatago niya yon para magamit niya laban sa inyo. Hindi ako naniniwala. Ang tanging gusto ninyo ay makita ako maghirap at bumagsak. Huwag ka nang mag-alala, Soledad. Kung pinapaalis na kayo ng may-ari ng tenement na to, sige, walang problema. May nakahanda na akong bahay para sa inyo nila Eric at Rosalinda, doon na kayo titira. Bala ko sanang dalhin kayo doon pagkatapos ng kasal. Pero pwede na rin kayong lumipat doon bukas. Maraming salamat talaga sa alok mo, pero ang pangarap kasi ni Rosalinda, dito siya manggaling. Aalis siyang nakasuot ng pangkasal. At kasama lahat ng mga taong nagmamahal sa kanya mula pa nung bata pa siya. Kaya alam kong hindi siya papayag na lumipat agad sa ibang lugar. Okay, sige. Kung yan ang gusto niya, gagawin ko to para sa kanya. Ituloy na natin ang usapan natin. Uminom ka muna. Salamat. Sigurado ko na hindi mo na ako makikita pa uli. Sigurado rin ako. Alam ko hindi na tayo magkikita. Paalam sa'yo, Florentino. Ito na ang huli. Si Valeria. Diyos ko po, hindi ito pwede mangyari. Grabe naman aking Reyna. Ang laki rin ng binayad mo para sa bakuna ng mga aso mo. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Beto? Hindi kita maintindihan. Bakit ka nagsinungaling nung sinabi mo sa akin na pinunit mo na itong sulat ni Berta? Ano ba talaga ang balak mong gawin dito? Si Lolo Florentino. Bakit? Ano Si Lolo nangyari? yun. Lolo! Lolo! Lolo, ano nangyari sa inyo? Lolo, ano nangyari? Lolo! Lolo, bakit? Lolo! Lolo Florentino! Tulungan Lolo, mo ako. anong problema? Lolo, sumagot kayo. Lolo Pakiusap. Florentino! Tumawag kayo ng Ano ambulansya! nangyari? Pakiusap! Ambulansya! Ano nangyari sa Tumawag inyo, kayo ng ambulansya! Lolo? Lolo, mamamatay na ako. Si Valeria. Valeria Altamirano.
Nilason niya ako. Hindi. Nilason niya. Lolo, hindi. Kumalma lang kayo. Hindi kayo pwedeng mamatay. Huminahon kayo, Lolo. Magiging maayos ang lahat. Ambulansya, pakiusap! Valeria. Si Valeria Altamirano. May kasalanan nito. Huwag mong kalimutan yan. Lolo! Hindi! Hindi! Lolo! Lolo, huwag niyo akong iiwan. Hindi kayo pwedeng mamatay. Lolo, gumising kayo! Lolo, Rosalinda. gumising ka! Rosalinda! Wala na tayong magagawa, mahal ko. Wala na si Lolo Florentino. Hindi pwede, Lolo. Pakiusap. Gumising kayo. Huwag niyo akong iiwan, Lolo. Gumising ka. Huwag niyong gawin to sa akin. Pakiusap. Lolo. Hinalughog ko ang kwarto mo para makita itong sulat. Nung sinabi nila sa akin na hindi mo pa ito tinatapon para magamit mo laban sa akin, hindi ako naniwala noong una. Pero ngayon, napatunayan kung totoo yon. At sino namang magaling ang nagsabi sa iyo niyan? Si Florentino. Pumunta siya rito at binalaan niya akong balak mo raw akong traidorin. Hindi lang totoo, aking Reyna. Paano mo nagawang paniwalaan siya? Kung bumagsak ka man, sabay tayong babagsak. Mabuti naman pala at alam mo ang kahahantungan mo. Dahil lahat ng lumalaban sa akin, tatanggapin ang parusang nararapat sa kanya. Huwag mo yang kalimutan. Anong parusa mo para kay Florentino? Ang matandang yon, hindi na siya problema. Dahil hindi na niya ako guguluhin kahit kailan. Kahit kailan. Oo naman, syempre ang totoo. Pinibilang na lang ni boss ang araw bago ang kasal niya. Kaya dapat magpagawa ka na ng maganda at eleganteng damit. Gusto ko ipagyabang sa kanila ang maganda kong girlfriend. Syempre naman. Oo, mahal kita. Alam mo yan. Pigilan niyo ang batang yun! Huwag nanakaw! Saan mo dadalhin yung briefcase? Hoy, pasaway ka talagang bata ka ha. Akin na yung ninakaw mo. Eto po. Salamat. Nailigtas ninyo ang boss ko dahil sa ginawa ninyo. Hindi nyo lang alam kung gaano kalaki na itulong ninyo. Anong nangyari? Ninakaw nitong bata ang briefcase Sa niyo. inyo po ba yan? Oo, sa akin nga. Kailangan niyo muna sumama sa presinto para magsampa ng reklamo. Anong sabi mo? Kailangan nyo sumama sa presinto. Sampahan nyo po siya ng reklamo para madala siya sa bahay ampunan. Teka, hindi. Hindi lang tayo nagkakaintindihan. Minutusan ko mismo siyang kunin at dalhin sa akin yung briefcase pero dahil sa tagal niya, ako na ang pumunta rito. Pero sabi ng driver niyo, ninakaw niya raw to. Tinatawagan kita sa phone mo pero hindi ka makontak. May kausap po kasi ako. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala rito. Wala namang naganap na krimen eh. Pero pagsasabihan ko ng mabuti itong driver ko. Sige po, senyor. Sana lang ito na ang huli, Silvestre. Nagagamitin mo yan sa ibang bagay. Ibinigay ko sa iyo yung phone para matawagan kita. Hindi para sa pansarili mong gamit. Maliwanag ba yon? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Pagdating ko, sinabi ni Gabino, yung may-ari ng tindahan, na nakita niya si Lolo Florentino, isinakay raw to sa sasakyan ng punerarya. Sina Rosalinda at Fernando Jose sumunod dun sa kanya. Sinabi niya rin sa akin yan. Pagdating daw nila Rosalinda at Fernando Jose, nakita nila si Florentino na biglang bumagsak. Wala bang may alam sa inyo kung meron siyang sakit sa puso? Sigurado wala siyang sakit. Baka nga siya pa maglibing sa atin lahat na nandito. Mas malakas at mas malusog pa siya kaysa sa atin. Buti papuntahan natin sila. Sina Rosalinda at Fernando Jose. Hindi natin sila pwedeng pabayaan doon. Nakakapagtaka lang na si Lolo Florentino wala sa pwesto niya ngayon. Sige, mamaya ko na lang sasabihin sa kanya na hindi ko matatanggap ang inaalok niyang trabaho. Kapag nalaman niya nagkaayos na tayo at balak natin mag-honeymoon uli, mahal ko, alam kong maiintindihan niya. Anibal, pasensya na pero hindi tayo pwedeng umalis nang hindi nakakausap si Fernando Jose. Alam ko, malaking sampal to sa kanya. Sobrang saya pa naman niya dahil akala niya magiging ama uli siya. At ang masakit sa lahat, dahil sa batang yon, kaya hindi niya maiwan si Ate Fedra. Pero hindi siya tumigil mahalin si Rosalinda. Tama ka. Kailangan na niya malaman agad ang buong katotohanan.
Masyadong nagpapaimportante si Veronica. Akala niya kung sino siya porke siya ang inutusan ni Senyor na magbantay sa inyo. Akalain niyo? Ako ang sinisisi ng babaeng yun kung bakit kayo nang hina ng ganyan. Sabi pa niya... Senyora! Senyora, anong nangyayari? Bakit? Senyora!